Last Sunday, pinag-usapan natin that encountering Jesus is the turning point, is the most important turning point of our lives. Encounter with Jesus. Nakatagpo si Jesus. Sino na dito nakatagpo kay Jesus? Amen. Lahat tayo nakatagpo kay Jesus. And when we encounter Jesus, there is really no turning back. Ayaw mo na yung buhay mo na. Comparing to your life now. Yes, mahirap ang buhay, pero when we encounter Jesus, things will never change. Today, let's talk about something that is more important. Now that we have encountered Jesus, na-encounter natin si Jesus, meron na tayong turning point. Now, let's try to understand the heart of Jesus. So we're going to discuss the purity of God's love over man's rule. Ano ba ang kadalisayan ng puso ng Diyos laban sa mga tradisyon at mga kultura ng tao? So it's very important for us to understand ano ba talaga ang tunay na gusto ng Diyos. Ito ba'y kalooban ng Diyos o ito ay galing sa tao? Let's pray. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, tunay kayo ang Diyos na mapagpalang mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Thank you, Father God, for giving us all the blessings that even so we are not worthy to receive, yet continuously binibigay niyo sa amin. Kaya naman kami po yung humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng oras, pagkakataon na kami mabubuhay, patawarin niyo po kami. Habang po kayo sa amin, patuloy niyo po kaming baguhin sa pamamagitan ng inyong salita at ng inyong Holy Spirit. Holy Spirit, we invite you in this place. Speak to us, teach us and empower us. Open our hearts and our mind. Buksan po ninyo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, that we may understand your word. Tanggapin ang biyaya na hatid ng iyong mabuti. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod. Hide him behind the cross. Let your voice be heard today. Salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, Jesus redefines Sabbath observance by prioritizing mercy, human need, and the true spirit of God's law over strict ritualism. Ano ba ibig sabihin nito? Ipinapakita ng Panginoong Jesus na kung ano dapat ang gagawin natin ayon sa puso ng Diyos at sa kalooban ng Diyos laban sa mga nakapugalian, nakasanayan nating mga ritual at kultura. Patron bukas sa kawayan. Last Saturday, Pag-iwalo. Hapon. Ha? Hindi na pala. Sunday. Tapos, buwas. So, ayan. Last week sa August, natakman. Karoon pa sige sa ginawa. Palagi mo. Ito ba ang kalooban ng Diyos? There are times na, okay, nagsasaya tayo. Sarap. Thank you, Lord. Damo ito pagkaon, lechon, liwan. Pero niyan, kay damo man ito mga waray pagkaon. Ang ibangani, nahuram pa sa kwarta. Para lang may nasiratin. Ba? Di ba? After, the patron, may utang na siya. Tama kaya? Sa palagay niyo, tama kaya? Tama kaya? Pero, mas mapakikita natin kung aaralin natin ng mabuti
kung ano ang kalooban. Hindi ko sinasabi na bawal. Pero titingnan natin yung mas matimbang na gusto ng Diyos. Masabihin nyo, si Pastor Ray, namakontrol man gihapon. Kung may nakamo mga Bibles natagan, let's go to Luke chapter 6 verse 1 to 11. Kung mayon ka mong Bibles, bisan sa iyong mga cellphone, kay kanto kita basahon natin iningan Luke chapter 6 verse 1 to 11. Basahon ko ini sa English New International Version. Pasabay na lang sa mga mayon nga Biblia, bisan Tagalog, bisan waray-waray gihapon, pasabay na lang. Luke chapter 6 verse 1 to 11. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples began to pick some heads of grain, rub them in their hands, and eat the kernels. Some of the Pharisees asked, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus answered, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions." Then Jesus said to them, The Son of Man is the Lord of Sabbath. On another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled or withered, natuyo, nadunot. The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." So he got up and stood there. Then Jesus said to them, "I ask you, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to destroy it?" He looked around them all and then said to the man, "Stretch out your hand." He did so, and his hand was completely restored. But the Pharisees and the teachers of the law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. May the Lord add wisdom in the reading of His Word. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Amen. Ano ba natin ang Panginoon? Yan kay Mayda, ini nga mga grupo, mga tao sa time ni Jesus. Ang grupo ini ang mga Parisi or Pariseo. Kaya naman hindi naman sini yung mga Pariseo. Who are these Pharisees? Who are the Pharisees? The Pharisees are prominent group of Jewish religious and political movement during the time of the second temple. Kay nawakay ang first temple kasi kay nasalakay itong mga Babylonians. Yan kay nakanto sila sa Babylon, na-exile sila. Ang may tigisugat ni Jeremiah 29:11 itong nga, "For I know the plans that I have for you." Kaya naman agtuman sila sa abroad. Naka-abroad sila. Okay na ito kasi nila, mamalay ka mo nila, magkayo ka mo buhi-buhi, magtrabaho, okay na ito kay maramaksidod sa akong plano para sa iyo. Yun yung Jeremiah 29:11. Sige, go, work, build some houses, marry, have children, have business, for I know the plans that I have for you. So, sige, no. Yan, after how many years
nagliwansi ni ang king. So, waray na ang Babylon. Iba na. Medo-Persian na. Medo-Persian. During the time of Xerxes. Persia. Okay? Xerxes. So, maaaring kilala nyo si Xerxes? Yung hari na naging ni Esther. So, pinabalik. During that time, ang kanyang lingkod ay si Nehemiah. And Nehemiah was tasked by the Lord to go back and build Jerusalem with this priest, pangalan ng priest na yun, and some of the Jewish people like Zerubbabel, and built the second temple. So nung time na yun, nagkaroon ng mga grupo na mga Pharisees. So anong ginawa nila? They emphasize both the written law of Moses, the Torah, and the oral tradition passed down from generation to generation. Ibig sabihin, i-preserve nila. I-preserve nila itong mga batas na disurat ni Moses, ang mga libro, tingin pa sa Genesis. Parang kung sinin na naman ang mga libro na disurat ni Moses, na naman, Genesis, Exodus, na naman, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito 5. Ang tawag doon, Torah. Okay, Torah. And then may na pa mga oral tradition, mga oral law. Siguro mga 600 plus oral laws. So they influenced the Jewish society. Sila man ang nag-influensya. So ang influensya nila, religious and political. Religious and political ang era influence. They also hold seats in the Sanhedrin, the Jewish ruling council. They were also teachers and leaders, that's why they were called rabbi. Itawag sila rabbi. So marang sila sa ulo sa Ginoo. Word of God. Marang sila sa doon. Memorize nila gihapon. Word by word, memorize nila ang salita ng Diyos. Kung pa ito nga memorize nila. Sino man din yan memorize ang Bible? Pastor. Sino man din naka-memorize sa Bible? Boray. I pray that we may somehow understand the Bible. Ako pa Haji, magkayon kita excitement para niyan ma-memorize natin ang mga verse. Di ba ito mga kabataan, pwede ba natin palakpanutro sa mga kabataan kaya nag-memorize sila sa verse. Para niyan, makita sa kapurian sa kinabuhi, may nakita mga kapot nga Bible verse. Kaya makabulik itong slide kayo, lalo na pagpangako ng Diyos ang hawak ninyo. So they were so parang sobrang selos pa. Kaya pag merong dumarating na bago sa kanila, dahil sa sobrang nila sa salita ng Diyos, parang selos, pinapapatay, alam niyo naman, ano ba ginagawa? Ano ba yun? Parang taliwas sa salita ng Diyos. Patuloy! So, ganun sila. Ayaw God sa kung may lang mga tao na bago na iba ito na iran na babatian sa ulo sa Ginoo kahit nag-iba. So, pinapatay nila. Ganon ka stricto ang Pharisees. Okay man gihapon, di ba? Okay lang ito. Kaya ang ira, para sa Ginoo. They were so excited, zealous for God. Okay lang yun. Until they met Jesus. So, until they met Jesus. And one day, they met Jesus, may na sila encounter.
encounter nila si Jesus. Pero niyan, sa hirap pag-encounter, hindi sila nagbago. Nagkaroon sila ng, nag-aragway sila sa, bisa sa iyong topic. Anong kanilang pinag-awayan? Hirap pinag-awayan. Sabat. Sabat. Araw ng pagpapahinga. Sabat. Now what is Sabat? Ano ang Sabat? Sabat in Hebrew, Shabbat, is to stop. Stop. To cease. Tigil. Or to keep. Panghawakan. To stop. Ano man ang ginagawa mo? Stop ko muna. To cease. Tigil muna. To keep. Panghawakan muna. It is the theological meaning rooted on God's rest following the 6 days creation. Di ba? Saan niyo nakikita yon? When God created everything in 6 days, and on the 7th, He what? Rested. Hindi naman napagod ang Diyos. Pinapakita lang ng Diyos para gayahin ng tao. O anong araw ngayon? Mga kapatid, sige nga, anong araw ngayon? Araw ng pagpapahinga. Araw ng pagpapahinga. It can also mean what? Liberation from slavery, as is for Israel during the time of slavery in Egypt. Ibig sabihin din ng Shabbat ay ano yun? Freedom. Pinalaya. Pinalaya sa pagkakalipin. Kaya kung halimbawa ikaw ay pagod na pagod sa trabaho, pinalaya ka, oy, Shabbat. Thank you Lord, Shabbat na. Diba? Shabbat. It is also to be a delight and joy. Ano naman, celebration dapat ito. Pag sinabing delight and joy, may kagalakan at merong what? Kainan. Para lang patron gihapon. Diba? Ganun yan. Dito sa Northern Samar, 4 lang nakikita ko sa kultura ng Northern Samar. Ano yung una? Ang mga tao, maruyag sa pagkaon. Kadua, ang mga tao maruyag sa irinom. Tulo, ang tao maruyag sa video 5. Kaupat na naman. Sarayaw gihapon. Makaon, inom. Niyan, para kuan, maggababa ito na hubog, kanta. Papagal sa kanta, sarayaw kita. Yan kay papagal, kaulutro. Diba? Walang tigil yun. Meron yung cycle. So, parang gano'n din yan. Hindi ka lang maglalasing. Delight and joy. Includes eating and drinking in the presence of the Lord. So, ang Sabat pala, hindi ka lang tumitigil, hindi ka lang humihinto, kundi merong kagalakan at kasiyahan. Thank you Lord, kasi ang Sunday service natin, ganun. Kinakatakpo natin si Lord sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ay nasa Sabat. Sabat sa atin ngayon. Paglabas nyo dito sa church, Sabat pa rin. Bakit? May pamilya pa kayo para to reach and enjoy. Makaon kita, bisan din sa tusok pa more. Di ba? Bili ka taksing ko lang ito, tusok-tusok kita. Ma-enjoy. Hindi yung pag mo isabay kayo. Dilata agad, pagal na ako. Dilata, tulog. Hindi po yun Sabat. Okay? Sabat. Sabihin niya siya, Sabat. Sabat. Yan ang pinag-aawayan nila. Sabat. Pero, meron silang ginawa. May ginawa ang mga alagad ng Diyos. So, ano doon sa kwento? Balikan natin yung kwento. Sabi, nung Sabat, dumaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang palayan. Tapos, siyempre kay
Buwan man masudang, tapos kao na siguro, gutom na. Nakuha sila sa mga budil, di ba? Di ba? Sino dito yung mga mahilig dumaan sa palayan? Tatlo lang kami. Iba. Alam mo ba pag dumaan sa palayan, nung bata kami, kinukuha namin yung ginaganon namin yung palay, yung budil ng palay, ginaganon namin sa kamay, tapos ginaganon yun kiss-kiss. Pagkano na, tapos kakainin nyo yung budil. Pag bumibili nga ako ng bigas, pag tagpera sini, kunwari kaya, tagpera sini kaya, dapat kaya ganun ko na ginagawa mo chichakorn, yung budil. So ganun yung ginawa ng mga alagad. Eto ngayon, nagtanong yung mga Pariseo nagtanong, sabi niya, bakit nyo ginagawa ang bawal sa Shabbat? Siguro kasama sila sa mga naglalakad, ano? Kasi bakit ka magtatanong kung hindi mo nakita? Di ba? Parang kaloko naman, magtanong ka, hindi mo nakikita. Malamang, kasama sila doon sa mga naglalakad. Doon, naglalakad sila. Tapos, nakita si Jesus, o yung mga alagad, kasi hindi naman si Jesus yung mga alagad. Nakita yung mga alagad, kumuha. Tapos sabi, ba't ito ginawa yung bawal sa Shabbat? Kung kayo, anong gagawin nyo? Pag sinabing, ba't nyo ginawa ang bawal sa Shabbat? Siguro kayo, sasabihin, ay bawal ba? Alam, sige. Bilak na. Pero ano, ito magandang sagot ni Jesus. This is something that will somehow open our eyes, no? Para kay makita natin ang kahulugan. Sa totoo lang, ang mga Pariseo, maram sila sa Word of God. Memorize nila ito. Ang problema niyan, hindi nila na-recognize kung sino si Jesus. Si Jesus, hanggang pa sa Genesis chapter 3 verse 15 hanggang sa Revelation, si Jesus na ang pinag-uusapan. Si Jesus na ang pinoprophesy. Si Jesus na ang kinukwento. Niyan, kahit alin na si Jesus, ang mga Pariseo, hindi rin sila, manalis mo. Siya kaya ito? Hindi, walang ganun eh. Parang sa kanila, masyado silang sarado sa isip nila na, Uy, bawal yan. Na naman ito yung magiging mo, ha? Problema na ito. Patayan ka. Ganun sila kasarado. Close-minded. Tingin sa katabi. Tanggin mo siya, open-minded ka ba? Diba kaya kung dili ka open-minded, dili mo ito matanggap ang ginihimo ni Jesus. And so Jesus, on the other hand, rebuked the Pharisees. Sabi niya sa kwento, hindi nyo nabatian ito nga si David, di ba? Nasunod sa Temple of God, ginkuha ini nga mga tinapay, ipakaon sa iya mga sangkay, kaya naman gutom na. Dapat hindi nila kinakain yun. Ang layo ng sagot ni Jesus. Mas tingin nyo malayo ang sagot ni Jesus? Tingin nyo malayo ang sagot niya? Ano ang pinupunto niya? Ang pinupunto niya, kung si David nga Si David pumasok, kumain doon sa tinapay na hindi na dapat niya kainin. Pero pinakain niya, kinain niya, pinakain sa mga alagad. Ako pa kaya na higit pa kay David? Yun ang tinutukoy niya. Kaya sabi niya, the Son of Man is what? The Lord of the Sabbath. Yun ang ating point number 1. Therefore, God values man enough that He commanded Sabbath. Ganun na lang kahalaga sa Diyos ang tao na ginawa niya ang araw ng pagpapahinga. Kung hindi mahalaga sa Diyos ang tao, di sana wala yan.
Pero tayo, bakit? Bakit paglinggo may nagtatrabaho pa? Bakit pagkatapos ng simbang ito, may nagtatrabaho pa? Bakit? Kasi, na naman, Pastor, ngayon pa, babayin ko. Diba? Pastor, kurang man. Kaya kami pagkaon yan sa manitlog. Diba? Nagiging ganon ang katwiran ng tao. Pero tama ba ang katwiran ng tao? Tama? Hindi. Ginawa ng Diyos ang Sabat, ang araw ng pagpapahinga. Kasi bakit? Concerned siya sa iyong spiritual na pangailangan, sa iyong spiritual food. Concerned siya doon. Kaya tayo nandito para kumain ng spiritual food. Concerned siya sa mga pangailangan mong emosyonal. Kaya kailangan mo kasama yung pamilya mo after mo magsimba. Bakit? Para kayo naman ang pamilya mo mag-enjoy. Bukod pa yung pagkain, physical. Concern ng Diyos sa sa katawan mo, kapatid. Sa kailangan mo. Ano sabi ng Panginoon nung siya tinukso di Satanas? Ano sabi niya? Kung anak ka ng Diyos, sabi niya, itong mga bato, gawin mo tinapay. Ano sabi niya? Ano sabi ng Panginoon? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita ng nanggaling sa bibig ng Diyos. Kapatid, concern ng Diyos sa iyo, kaya niya ginawa ang Sabat. Mahalaga ang tao sa Diyos. O, tingin sa katabi. Sabihin sa katabi mo, mahalaga ka. Tigil ka muna sa ginagawa mo. Okay? So that's our point number 1. Now, sabi ni Jesus, the Son of Man is the Lord of Sabbath. Sabi nga niya dito sa Mark 2:27, sabi niya, Jesus said to them, the Sabbath was made for man and not man for Sabbath. Ginawa ng Diyos ang araw ng pagpapahinga para kanino? Sa tao. Hindi niya ginawa ang tao para sa araw ng pagpapahinga. Baliktad, kapatid. Pero ang Pariseo, iba. Iba sa Pariseo. Bakit? Yung ginawa ng mga alagad, kasalanan yun. Para sa kanila. Nagtrabaho sila. Trabaho. Kumuha ka lang, pumitas ka lang, trabaho na yun. O tapos giniling. As para sa kanila, yung ginawa nilang pagkiskis, giniling mo yung pagkain. Trabaho na ba yun? O tapos kinain mo pa, hinanda mo, kinain mo. Ano yun? Diba? Parang, gutom ka na eh. Gutom ka na, di ba? Ano mauna? Yung gutom o yung... Sige nga, subukan mo nga. O, yung asong gutom, ay ba, si Juan. Yung asong gutom, pasunurin mo. Gutom eh. Di ba? Tao pa kaya? Tao nga, sige nga, pagtrabahuin mo ng gutom. O, diba? Kaya niya ginawa yan. Kasi concern ang Diyos sa tao. Amen po ba? Amen. Pagkapakan natin ng Panginoon. Sige po, ibigay natin ang pinakamalakas na kapag sa Panginoon. So, tapos ang unang eksena. Pangalawang eksena, on the other Sabbath. So, nakailang Sabbath ang Diyos? Ilang Sabbath? Dalawa. So, yung unang Sabbath, nakita siya ng mga Pariseo. Sabi niya, bakit nyo ginagawa yan? Pangalawa, on the other hand, sabi niya, point number 2, Jesus entered the synagogue. And on other Sabbath, he went to the synagogue. So si Jesus, sa kabila ng maraming tao ang ayaw sa kanya, lalo mga Pariseo. Kasi sa bawat Sabbath, laging nandun ang Pariseo sa simbahan. Hindi pwedeng mawawala kasi sila rin yung nagtuturo eh. Oh. Dahil ayaw na ayaw ng mga Pariseo kay Jesus, si Jesus tuloy pa rin. Pumasok. Ano ang punto natin mga kapatid?
patuloy ka lang mag-church kahit ayaw ka ng tao. Marami sa atin, nagkaroon ka lang ng katagpuan sa church, ayaw mo lang ayaw na yan. Pati-rin doon sa church na yan, kaya mga tao maguri. Meron dyan, sinisingil ka lang sa utang, ayaw mo na pumasok sa church kasi ayaw na dyan, kaya nasisiyo na. Nga naman, ayaw ng utang. Kasi magsana, yung mga utang. Kapatid, alam nyo kahit na kahit na ayaw ka ng tao, tuloy ka lang sa church. Hindi naman yung tao pinupuntahan mo sa church eh. Tama ba? Sino pinupuntahan natin sa church? Si Lord ang pinupuntahan natin sa church. Hindi ang tao. Ngayon, kung nakita ka ng tao, di sabihin mo, uy, sorry na, kay hindi pa makabayad sa'yo, kay namumano mo makan. Diba? Pwede naman yun eh. Diba? Kasi yung iiwasan mo yung tao, magkakaroon kayo ng hindi pagkaunawaan, nang dahil lang sa gano'n na ayaw ka, hindi ka natin sa hindi ka mapapakita. Tapos malakita kayo sa kalsada, pag nakita mo na, dito ka dadaan sa kabila, kayo, di ba siya? Dali ha? Yan pa rin. Nga naman ito, siguro na lang siya na, pasensya na kay, nakapuriyan na sila na makabayad pa kayo. Pwede mag-araw pasensya, pwede mag-araw extension. Di ba? Sa totoo lang, wala pa namang nakukulong sa utang. Wala pang naipakulong dahil sa utang. Wala. Wala pa. Kaya, kung meron man tayo mga tao na sagasaan sa church, sige lang, tuloy ka na sa pag-church. Bakit? Gusto ng Diyos na nandun ka eh. Pangalawa, gusto rin ng Diyos na kausapin mo rin yung tao. Amen po ba? Amen. O, dami mo, ang daming mga lingkuran ng waray tao. Kaya nga naman, ang iba niya, kaya nagginawas na, gagawas na, hindi na bumabalik sa church kaya kasi marami nang nautang. Nakakalungkot. Alam niyo po ba, nakakalungkot? Nakakalungkot na kapag ang tao na dating sumisimba, nawala sa pagsimba dahil sa mga maliliit na bagay. Eh yun pa naman, tingin mo si Jesus, ang daming galit kay Jesus. Ang daming galit kay Jesus. Pero, hindi siya tumigil sa pagpunta sa simbahan. Eto pa, nakita niya yung tao. Nakita niya yung tao, merong yung kamay niya kay nadudulot. Anong ginawa niya? Sabi niya, ano sa palagay ninyo? Ano sa palagay ninyo? Mas mabuti ang gumawa ng mabuti sa araw ng pagpapahinga o hindi? Pumatay o magbigay ng buhay? Walang sumagot. Pati mga parsiyo. Bakit? Yung mga parsiyo nakadutok sa kanya. Parang gano'n eh. Focus. O di ba gano'n din tayo? Pag dumating na yung tao na, uy, ayan. Okay. Ito na yan, kayo. Bakit makabayad na sa utang? Nakapokus tayo doon. Ganon din ang parsiyo, nakapokus doon sa anong gagawin ni Jesus. Point number 3. The Pharisees watched closely. Anong punto? Ang punto natin, you may know Jesus, but your heart is far from Him. Pwede natin siyang suriin, si Jesus. Pero yung puso natin,
malayo kay Jesus. Sabi ng Isaiah 29 verse 13, the Lord says, these people, itong mga tao, come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Kalinaw, ano? Tumitingin lang tayo. Sige, tingnan nga natin kung pagagaling niya. Pero hindi mo naman inuunawa. Hindi mo inuunawa yung gagawin niya. Nakuha nyo? Nagigets nyo? Tayo marami tayong gano'n. Parang bantay. Okay, bantayin siya, bantay. Bantay man. Bantay. Marami sa atin, imbis na lingkod, pulis na lang. Kumainin tayo magpulis. Ano? Pero yung puso natin malayo sa Diyos. Tayo, sinasabi yan, uy, bawal yan. Dapat ini natin dapat ibuot. Ini. Pero tayo ba, yung puso ba natin malapit sa Diyos? Dapat sugat sini, ini mo. Nanawari mo ko sala. May pasaluan kita. Okay, pasalo. Yan, kay mga G. Sa yung naman, amay namon, daw tulong, amay, Magimaya. ha? Naman, tulong, yun ba yung gusto ng Diyos? Ako ito ng karir niya. Sige man na natin pagsita sa mga tao. Pero, yung ba talaga? Yung nasa puso niya, yung sisintahin siya? Marami sa atin, kilala natin ang Diyos, pero puso, malayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen? So, gumaling. Gumaling yung tao. Point number 4. He looked around at all and then he said, stretch out your arms. Isugat si tao, gumaling. Therefore, mercy is more important than religious ritual. Madami tayong ginagawa. Ritual, mga tradisyon, pero may habag kaya tayo sa tao. Tayo busog na busog. Pero maraming tao gutom. Magkano nagagastos natin sa patron? Tapos sa mga kapatid na bata, 20K, pinakamababa yun. 20K. Mangutang ka ng 20K, mapakain mo lang sa tao, maraming tao, di ba hindi mo pakilala? Pero kaya kung simple ka na lang, diba? Kayo na lang ng pamilya mo. O pag-invite ka nung kailangan, is katulog ka. Diba? Itong buwan ng August every year, lagi ako na-invite sa kapro. Tingnan pa sa first week, basta hindi ba, hindi ka na sinihan ng August. Lahat ng patron. Ang tubig, Misa ako pa isip, paano kaya yung mga ipanglaban? Paano kaya sa mga oras na to, yung mga walang makain? O kaya yung mga tao na nasa ospital, yung mga anak, ospital, or sila na naka-ospital. Nakukuha kaya natin silang makasama? Nakukuha kaya natin silang madalaw? Tayo, enjoy lang yapon, kaon, irinom, yan, magkarata.
Pag napangal, magsaraya. Tapos pag nagutom, kain, true. Pero naisip ka, yun pa kaya? Paano yun? Nasa ospital. Hirap ano? Hirap. Kaya kung titignan natin ang puso ng Diyos, ang puso ng Diyos, wala naman dun sa ritual. Sabi nga dito, sabi niya sa aklat ng Hosea, habag ko ang nais, hindi ang anumang alay. Habag ang nais ko. Obedience is better than sacrifice, sabi nga sa 1 Samuel. So para sa ating mga kapatid, siguro maganda sa ating pagtatapos. Picture niyo na, yan. Mamaya, pag nag-snacks na, pagkwentuhan nyo, tanong ninyo. Unang tanong, why is it important for us to have Sabbath or rest? Bakit ba importante sa atin ang may pahinga? Pangalawa, why is it important that we need to go to Sunday service? Bakit ba kailangan natin umattend ng Sunday service? Hindi ba pwedeng online na lang? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin yan? How can we show compassion or mercy during Sabbath or rest? Maganda, pag-usapan natin. So as we end, my friends, think about it. Jesus redefined Sabbath observance by prioritizing mercy, human need, and the true spirit of God's will. Mahalaga sa Panginoon, ang puso ng Diyos ay nakatuon sa habag sa tao. Compassion. Praise the Lord. Palakpakan naman natin ang tatang Panginoon. Sige po, bigyan natin ang pinakamalakas sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung magsitayo. Hanggang ngayon, si Jesus ay naghihintay lang. Naantay ka ng Diyos na lumapit sa kanya. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 20, come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. Rest. Sabi mo nga yung salitang rest. Rest. Kapahingahan. Araw-araw mga kapatid, pagod tayo. Hindi lang sa trabaho. Pagod tayo sa dami ng problema. Pagod tayo sa kabigatan ng karamdaman. Pagod tayo, pagod ang isip sa kaiisip ng anumang solusyon sa problema. Pagod tayo, hindi lang sa trabaho, kapatid. Maraming kapaguran. Pagod sa pag-aalaga ng anak. Pagod sa pag-aalaga sa mga araw. Kapagalan, gihapon. Kita kayo mapagal kita. And the only comfort that we can receive from the Lord is when we find rest. When we find rest in the Lord. There will be time na sugat kita sa akin, oh Lord, kayo mapagal na. Wow mo na ako. Kay kakunin mo sa kinabuhi. That's why the Lord gave us rest in Jesus. At ito ang oras na dapat na pinakatagpo natin siya. Sapagkat kapag kinatagpo natin siya, meron tayong kapahingahan. Meron tayong kapahingahan. Mga kapatid,
Nais kong imbitahan ng bawat isa. Yuko tayo, panalangin tayo. Meron ba sa inyo may pinagdadaan ng matinding problema? Pwede nyo taas sa inyo mga kamay. Meron ba sa inyo may malubhang karamdaman na sa dalaga sa panahon kay permito imo dadara? O mayon masasave na mga murihan na sa pinabuhi kasama ng mga problema. Taas nyo lang inyong mga kamay, we will pray for you. Because in Christ alone there is hope. Let's pray. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat binigay mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa kapahingahan na binibigay mo. Salamat, O Diyos, sapagkat para sa inyo, mahalaga ang tao. Sino ba ang tao para isipin mo? Pagtuunan mo ng pansin. Sino ba ang tao na iyong inikha? Lord, napakabigat ng mga daladalahin namin. Kaya naman sa mga oras na ito, as you said in your word, that we offer unto your feet lahat ng aming mga problema, lahat ng mga kabigatan sa buhay, lahat ng mga suliranin, mga sakit, na aming dinaramdaman. Salamat, O Diyos, sa tulong na binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, na kami inyong tinutulungan. Yes, Lord, we come to you, all who are weary and heavy laden, because we know that you will give us rest. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa patnubay at gabay na binibigay mo. Lord, without you, ang hirap na po. Kaya kami patuloy na nanalangin, kasamahan kami, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin. Because we know that life is more challenging as we go on. Thank you, Father God, sa pagbibigay mo ng kalakasan sa amin para kami magpadayon sa among ginagawa. Tagan kami kapusugan, Panginoon. Hindi rin namin sa panlawas, pati na sa among mga espiritu. Salamat, O Diyos, sa iyong mga ihatag na pagkaon. Salamat, O Diyos, sa kapusugan. Ginoo, tagan blessing, tagan niyo blessing ng mga tao niya na adi. I pray, Father God, that they will be a blessing to others as well. And as we go along sa aming pag-uli, Lord, help us to enjoy our time with our families, our pamilya, sa namang mga sama. Thank you, Father. We bring you back all the glory, honor is yours. In Jesus' name we pray, everyone will say, Amen. Ask nyo mga kamay, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. May the Lord's countenance follow you wherever you go. May the peace that surpasses all understanding guard your hearts. In Christ Jesus our Lord, and everyone will say, Amen. God bless you. See you next time.